Magandang araw Pilipinas! Heto ang pinakabagong update ngayong Martes, ika-18 ng Setyembre, 2025. Sa ngayon, dalawang bagyo ang nakapasok at nakakaapekto sa ating bansa. Si Tropical Depression Mirasol na patuloy na kumikilos malapit sa coastal waters ng Northern Luzon at ang bagong pasok na si Tropical Cyclone Nando na ngayon ay nasa Philippine Sea. Ang parehong sistemang ito ay may malaking epekto kaya't mahalaga na maging maingat at alerto ang lahat. At bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel para sa pinakabagong ulat panahon. Ayon sa pinakahuling datos, si Mirasol ay nasa kanlurang bahagi ng extreme northern Luzon at patuloy na kumikilos northwest sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na hanggang 85 kilometro bawat oras. Malawak din ang epekto dahil ang malakas na hangin ay nakakaabot hanggang 200 kilometro mula sa gitna. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte, at Hilaga, at gitnang bahagi ng Ilocos Sur. Ang mga nasa ilalim ng Signal number 1 ay maaaring makaranas ng malalakas na hangin na nasa range ng 39 hanggang 61 kilometro bawat oras. Ang epekto ay maaaring minimal lamang, ngunit posibleng magkaroon ng pinsala sa ilang pananim, mga puno, at mahihinang istruktura. Sa heavy rainfall forecast ngayong araw ay posibleng umabot sa 50 hanggang 100 milimetro ng ulan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Kalinga, Apayao, Abra, Ilocos Norte, at Ilocos Sur. Sa mga bundok at elevated areas ay maaaring mas mataas pa ang aktwal na volume ng ulan. Dahil saturated na ang lupa sa ilang lugar, mas mataas ang banta ng flash floods at landslides, kaya't pinapayo na huwag maging kampante. Ayon sa track forecast, si Mirasol ay magpapatuloy pa northwest at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon o gabi. Kapag nakalabas na ito, ay tatahak patungong southern China. Sa paglalakbay nito ay posibleng lumakas at maging tropical storm or severe tropical storm bago ito maglandfall sa Sabado, Setyembre 20. Kahit nasa labas na ito ng ating teritoryo, ay may epekto pa rin dahil hihilahin nito ang moisture na magdadala ng pag-ulan sa hilaga at kanlurang bahagi ng bansa. Samantala, ang mas seryosong bantang dapat tutukan ay si Tropical Cyclone Nando. Ayon sa pinakahuling ulat, ay kakapasok lamang nito sa Philippine Area of Responsibility at kasalukuyang nasa Philippine Sea. Sa forecast ay patuloy itong kikilos northwest at sa darating na Sabado, Setyembre 20 ay inaasahang lalakas hanggang typhoon category. Hindi rin inaalis ang posibilidad na maging super typhoon si Nando bago maglandfall. Ang projected track ay patungong extreme northern Luzon or Taiwan sa Linggo, Setyembre 21. Ang pagkakaroon ng dalawang bagyo ng sabay ay nagpapahirap sa forecasting at mas nakakadagdag ng panganib. Si Mirasol ay nagdadala ng malalakas na ulan sa northern Luzon habang si Nando ay posibleng mas maging malakas at magdulot ng mas matinding epekto. Ang tinatawag na Fujiwara effect ay hindi rin inaalis kung saan maaring mag-interact ang dalawang bagyo at magbago ang kanilang galaw. Dahil dito ay napakahalaga ng tuloy-tuloy na pagmomonitor. Habang sabay na binabantayan si Mirasol at si Nando, dapat tayong lahat ay maging handa. Ang mga susunod na araw ay critical dahil si Nando ay may potensyal na maging isang super typhoon. Ang bawat pamilya ay dapat magkaroon ng emergency plan at siguraduhing ligtas ang kanilang tahanan. Ang ating channel ay patuloy na maghahatid ng pinakabagong balita at update upang lagi kayong may tamang impormasyon. Maraming salamat sa walang sawang pagtutok at suporta. Lagi tayong mag-ingat at maghanda sa bawat pagbabago ng lagay ng panahon.